Isang pirasong bakal lang yan, Macy. Huwag kang madamot. Ang bulyaw ni Doña Lourdes habang hinahaplos ni Macy ang kaisa-isang van na bunga ng 7 taong pagtitiyaga. Habang ang pawis niya'y pumapatak sa semento, ang perang pinaghirapan nila ay tila tinutudyo ng isang malupit na biro. Isang pekeng pagbubuntis, isang pekeng utang, at isang pamilyang handang pumatay sa kanyang dangal. Hanggang kailan mananatiling piping martir si Macy bago niya sunugin ang lahat ng kasinungalingan? Isang pirasong bakal lang yan, Dennis. Huwag ninyong ipagkait ang magandang kinabukasan ng magiging anak ng kapatid mo dahil lang sa isang lumang sasakyan na pinalamutian ninyo ng sentimentalidad. Ang boses ni Doña Lourdes ay pumailan lang mula sa bukas na bintana ng kusina, matalas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa labas, sa ilalim ng malamig at madilim pang langit ng 4:00 ng madaling araw, napatigil ang kamay ni Macy. Hawak niya ang isang lumang basahan na babad sa tubig at sabon. Kasalukuyang pinapahiran ang gilid ng kanilang puting van. Ang bawat kaskas niya sa bakal na yon ay may kasamang pag-iingat. Tila ba isang ina na hinahaplos ang pisngi ng kanyang anak. Ang sasakyang ito ay hindi lamang bakal para sa kanya. Ito ang bawat pisong itinabi niya mula sa kanyang sweldo bilang accounting clerk sa loob ng 7 taon. Ito ang mga gabing hindi siya kumain sa labas, ang mga sapatos na hindi niya binili, at ang mga pangarap nilang mag-asawa na sa wakas ay nagkaroon ng gulong. Naramdaman ni Macy ang biglang panlalamig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa tubig, kundi dahil sa hapdi ng mga salitang narinig. Ang kanyang lalamunan ay tila tiniklan ng isang malaking bara, at ang basang-basahan ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang pagkakahawak, pumagsak sa semento nang hindi gumagawa ng ingat na nais niyang marinig, kundi isang basang tunog na nagpaalala sa kanya ng sarili niyang halaga sa bahay na yon, maliit at madaling tapakan. Sumilip siya sa siwang ng pinto at nakita ang kanyang biyenan na seryosong nakatingin kay Dennis. Naroon din si Rico, ang bunsong kapatid ng kanyang asawa, na nakasandal sa pader habang may hawak na mamahaling cellphone. Tila ba hindi alintana ang bigat ng paksang pinag-uusapan. Ma, pinaghirapan namin ni Macy yan. Iyan ang tanging kabuhayan namin. Mahinang sagot ni Dennis, ngunit sa pandinig ni Macy, ang boses ng kanyang asawa ay kulang sa bagsik. Kulang sa paninindigan. Kabuhayan, maari kang mamasukan muli bilang driver sa kumpanya, Dennis. Pero ang pagkakataon ni Rico na magkaroon ng disenteng bahay para sa magiging apo ko? Yan ang hindi makapaghihintay. Pagpapatuloy ni Doña Lourdes, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang balakang habang ang kanyang muka ay bakas ng awtoridad na hindi matatanggihan. Sa sandaling iyon, lumabas si Jessa mula sa silid, dahan-dahan ang lakad habang ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan na tila ba protektado ang isang napakahalagang kayamanan. Kuya Dennis, pasensya na talaga. Sabi kasi ng doktor, kailangan ko ng stress-free environment para sa baby. Delikado raw ang pagbubuntis ko ngayon. Sabi ni Jessa sa tono ng boses na naglalambing pero may talim ng panunumbat. Ipinakita niya ang isang pirasong papel, isang ultrasound image na tila naging sentro ng universo ng pamilya De La Paz sa loob ng ilang linggo. Hindi na nakatiis si Macy. Pumasok siya sa loob, ang kanyang mga paat ay mabigat. Ang dulo ng kanyang duster ay basa pa ng tubig mula sa paglilinis. Mama, hindi lang po basta sasakyan yan. 7 taon naming binuo ang pambayad dyan. At si Dennis, halos hindi na natutulog para lang makakuha ng mga delivery client. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa nag-uunahang emosyon ng galit at pagkamangha sa kapal ng mukha ng mga taong nasa harap niya. Tiningnan siya ni Doña Lourdes mula ulo hanggang paa, isang tingin na nagpaliit sa kanyang pagkatao. Macy, asawa ka lang. Ang dugo ay dugo. Wala kang karapatang magsalita tungkol sa sakripisyo kung ang pinag-uusapan ay ang kapakanan ng pamilyang ito.
Hindi mo pa nararanasang maging ina, kaya wala kang alam sa bigat ng nararamdaman ko para sa apo ko. Ang bawat salita ay tila isang karayom na unti-unting itinutusok sa puso ni Macy. Ang katotohanang wala pa silang anak ni Dennis ay isang sugat na pilit niyang pinagagaling. Ngunit sa isang iglap, muling binuksan ng kanyang biyenan ang hapdi niyon. Tumingin siya kay Dennis, naghahanap ng kakampi, naghahanap ng bisig na yayakap sa kanya at magsasabing, "Huwag kang mag-alala, Macy. Poprotektahan kita." Ngunit nanatiling nakayuko si Dennis. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig, tila ba tinitimbang ang utang na loob sa kanyang ina laban sa katarungan para sa kanyang asawa. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Macy ang isang sobre na bahagyang nakalabas sa basurahan malapit sa pintuan ng kusina. Dahil sa kuryosidad na dala ng kanyang kaba, dahan-dahan niyang pinulot ito habang ang lahat ay nakatuon ang pansin sa drama ni Jessa. Nang buksan niya ang lihim na yon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Isang demand letter mula sa isang kilalang lending agency. Isang utang na nagkakahalaga ng 2.5 milyong piso. At sa ilalim ng dokumento, ang pangalang nakasulat bilang borrower ay malinaw pa sa sikat ng araw. Dennis de la Paz. Nanigas ang buong katawan ni Macy. Ang lamig na kanina ay nasa kanyang mga kamay lamang ay kumalat na sa kanyang buong pagkatao hanggang sa kanyang kaluluwa. Alam niyang kailanman ay hindi nang hiram ng ganoong kalaking halaga si Dennis. Alam niyang bawat sentimo nila ay binibilang niya bilang accountant ng kanilang maliit na tahanan. Lumingon siya kay Rico na sa sandaling iyon ay nag-iwas ng tingin at biglang naging abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relo. Tiningnan ni Macy ang kanyang asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at kinabukasan. Habang ang boses ni Doña Lourdes ay patuloy na nagigiit tungkol sa sakripisyo at pagmamahal sa pamilya, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Macy. Tila ba isang alon na unti-unting sumisira sa pampang ng kanyang pagtitimpi? Hanggang saan ba dapat magtapos ang pagiging mabuting asawa at saan ba nagsisimula ang pagiging biktima ng sariling pamilya? "Dennis," tawag ni Macy. Ang kanyang boses ay seryoso at malalim, tila galing sa ilalim ng lupa. "Bakit may utang ka na 2.5 milyon nang hindi ko alam?" Ang katahimikang bumalot sa kusina ay mas mabigat pa sa anumang salitang binitawan kanina. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang paghinga ni Jessa at ang titig ni Doña Lourdes na tila nagbabanta. Sa gitna ng lahat ng ito, si Macy ay nakatayo, mag-isa, sugatan, at unti-unting nagigising mula sa isang mahabang panaginip ng pagkabulag. "Dennis, hindi ko itinaguyod ang paglaki mo para lang magbilang ka ng bawat sentimong ibinibigay mo sa amin ngayon. Nakalimutan mo na ba kung ilang gabi akong hindi kumain? Kung ilang tsinelas ang upos na sa kalalakad para lang may maibaon ka sa eskwela noong bata ka pa?" Ang boses ni Doña Lourdes ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng 1,000 bato na tila dahan-dahang ibinabaon si Dennis sa lupa. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha, isang sandatang madalas niyang gamitin upang itali ang konsensya ng kanyang panganay na anak. Sa gilid, nanatiling nakatayo si Macy habang hawak pa rin ang nakatuping dokumento ng utang. Ang kanyang puso ay tumitibok sa isang paraan na parang may isang ibong pilit na kumakawala sa loob ng kanyang dibdib. "Ma, hindi sa ganoon, pero 2.5 milyon? Paano nangyaring may pirma ako rito? Samantalang wala naman akong natatanggap na pera?" Ang tanong ni Dennis ay puno ng pagkalito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa kanyang ina. Imbes na sumagot ng direkta, bumuntong hininga ng malalim si Doña Lourdes at lumingon kay Rico na kunwari ay abala sa pag-aayos ng kurtina. "Iyan ang hirap sa'yo, Dennis. Masyado kang nakikinig sa mga bulong sa paligid mo. Iyang utang na yan, gagamitin sana ni Rico para sa isang malaking investment
na ang buong pamilya ang makikinabang. Akala ko ba ay gusto mong guminhawa ang buhay natin? Akala ko ba ay mahal mo ang pamilyang ito? O baka naman nakalimutan mo na ang utang na loob mo sa akin bilang ina na nagluwal sa'yo? Ang salitang utang na loob ay tila isang tanikalang muling humigpit sa leeg ni Dennis. Napayuko siya. Ang kanyang paninindigan ay unti-unting natutunaw sa harap ng emosyonal na manipulasyon ng kanyang ina. Samantala, si Macy ay nakaramdam ng pagkahilo. Ang pait ng sitwasyon ay tila humalo sa kanyang laway. Hindi niya akalaing ang pagmamahal sa pamilya ay gagamiting dahilan para sa isang malinaw na pandaraya. Huwag mo nang intindihin ang dokumentong yan, Dennis. Ang mahalaga ngayon ay ang iyong kapatid. Jessa, halika rito, anak. Tawag ni Doña Lourdes sa manugang. Lumapit si Jessa na may dalang isang listahan. Ang kanyang muka ay puno ng pagkukunwari. Ate Macy, pasensya na ha? Sabi kasi ng midwife ko, kailangan ko ng sariwang prutas at espesyal na pagkain tuwing umaga. Baka naman pwedeng ikaw na ang magluto at mag-asikaso? Alam mo namang masela ng pagbubuntis ko. Ayaw kong mapagod ang baby. Tumingin si Macy kay Jessa. Pagkatapos ay kay Dennis. Ang kanyang asawa ay tumango lamang ng bahagya. Isang tahimik na pagsuko na muling nagpasikip sa dibdib ni Macy. Wala siyang nagawa, kundi tumungo sa kusina. Ang bawat hakbang niya ay parang may nakatali na mabigat na bakal sa kanyang mga paa. Habang naghihiwa siya ng mga prutas para sa babaeng umaagaw sa kanilang kinabukasan, naramdaman ni Macy ang hapdi sa kanyang mga mata. 7 taon siyang naging mabuting manugang, ngunit sa bahay na ito, ang kanyang halaga ay mas mababa pa sa isang katulong na walang sweldo. Ang sikat ng araw ay nagsisimula nang pumasok sa bintana ng kusina, ngunit para kay Macy, ang buong paligid ay nananatiling madilim. Napansin niya ang sarili niyang mga braso na tila mas pumayat na dahil sa pagtatrabaho ng sobra at pagkain ng kulang para lang may maipadala silang pera sa pamilya ni Dennis buwan-buwan. Ang irony ng buhay ay tila isang malupit na biro. Siya na tunay na nagpapagal ay siyang walang karapatan, habang ang mga mandaraya ay siyang nagpapakasasa sa karangyaan ng kasinungalingan. Pagkatapos ihanda ang pagkain, lumabas muna si Macy sa likuran ng bahay upang kumuha ng hangin. Ang hamog sa umaga ay unti-unti nang naglalaho, pinalalitan ng init ng paparating na araw. Sa may dulo ng bakod, napansin niya ang isang pamilyar na bulto. Si Rico iyon. Nakatayo siya malapit sa malaking puno ng mangga. Ang kanyang kilos ay balisa at patingin-tingin sa paligid. May isang itim na sasakyang huminto sa tapat ng bakod. Isang lalaking nakasuot ng madilim na jacket at may takip sa muka ang bumaba at nakipag-usap kay Rico. Nakita ni Macy ang pag-abot ng isang makapal na sobre mula sa lalaki patungo kay Rico. At ang huli ay mabilis na itinago ito sa loob ng kanyang barong. Ang bulungan nila ay hindi maabot ng pandinig ni Macy. Ngunit ang ekspresyon sa mukha ni Rico ay puno ng takot at pagmamadali. Naramdaman ni Macy ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sino ang lalaking yon? At bakit tila may itinatagong malaking sikreto ang kanyang bayaw na hindi alam kahit ni Doña Lourdes? Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting naglalapit sa isa't isa sa isipan ni Macy. Ngunit ang larawang nabubuo ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaasahan. Nabalik lamang ang diwa ni Macy nang marinig niya ang boses ni Jessa na tumatawag mula sa loob ng bahay. Hinihingi ang kanyang tsaa sa paraang tila siya ay isang aliping dapat sumunod sa bawat utos. Huminga ng malalim si Macy. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang apron. Ang bawat sandali ng pang-aapi ay nagiging mitya ng isang apoy na unti-unting nagliliyab sa kanyang kalooban. Lumingon si Macy sa huling pagkakataon sa kinaroroonan ni Rico, ngunit ang itim na sasakyan ay mabilis nang humarurot palayo. Nag-iiwan lamang ng usok na dahan-dahang napapawis sa hangin. Sa sandaling iyon,
Alam ni Macy na ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa isang van o sa isang utang. Ito ay laban para sa katotohanang pilit nilulunod ng sarili nilang pamilya. Ang bawat butil ng kanin na isinusubo ni Jessa ay tila isang butil ng kristal na binabayaran ng dugo at pawis ni Macy. Ngunit ang masakit ay ang ngiting matagumpay na laging nakapinta sa mukha ng kanyang bayaw. Sa loob ng maliit na kusina, ang tanging maririnig ay ang mahinang paggalaw ng kutsara sa plato at ang malalim na buntong hininga ni Macy habang pinagmamasdan ang kanyang bayaw na si Jessa. Nakaupo si Jessa sa hapagkainan na parang isang reyna, habang si Macy naman ay nakatayo sa harap ng lababo. Ang mga kamay ay kulubot na dahil sa babad sa tubig at sabon mula sa paglalaba ng mga pinaglumaang damit ni Rico na ipinipilit ipaayos ni Doña Lourdes. Ate Macy, parang kulang sa asim itong sinigang. Alam mo namang naglilihi ako, dapat sensitibo ka sa panlasa ko. Reklamo ni Jessa habang tinitingnan ang kanyang kuko na bagong manicure. Ang tiyan niya ay bahagyang nakabukol sa ilalim ng maluwag na duster. Isang bukol na tila nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang maghari sa buong kabahayan. Pasensya na, Jessa. Dadagdagan ko na lang ng sampalok mamaya. Mahinahong sagot ni Macy. Bagaman ang kanyang kalooban ay parang kumukulong bulkan. Inisip niya ang kanyang van, ang sasakyang dapat ay katuwang nila ni Dennis sa pag-unlad. Ngunit ngayon ay tila isang bihag na naghihintay na lang na ibenta para sa mga luho ng babaeng nasa harap niya. Nang dumaan ang hapon, isang pagkakataon ang nagbukas ng mga mata ni Macy. Habang nagtatapon siya ng basura sa likod ng bahay, nakita niya si Tita Presi, ang kapitbahay nilang laging may dalang mga balita mula sa palengke. Macy, anak, ang lakas naman kumain ng hilaw na isda niya ni Jessa. Nakita ko siya kanina sa kanto, doon sa bagong bukas na Japanese stall. Ang daming biniling sashimi at sushi. Akala ko ba ay bawal sa buntis ang mga ganoon? Ang bulong ni Tita Presi habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa kuryosidad. Tumigil ang mundo ni Macy sa narinig. Ang sashimi at sushi ay gawa sa hilaw na isda. Isang bagay na kahit sinong buntis ay alam na lubhang mapanganib dahil sa bakterya. Kung totoo ang sinasabi ni Tita Presi, bakit itataya ni Jessa ang buhay ng kanyang anak para lang sa isang pagkain? O baka naman, walang buhay na itataya sa simula pa lang. Pumasok muli si Macy sa loob. Ang kanyang puso ay mabilis ang pagtibok na parang isang tambol na hinahampas ng kaba. Nagkunwari siyang nag-aayos ng mga gamit sa sala hanggang sa makita niyang pumasok si Jessa sa banyo. Mabilis at tahimik na tinungo ni Macy ang basurahan sa silid ni Rico at Jessa. Doon, sa ilalim ng mga ginamit na tissue, nakita niya ang isang balat ng pakete ng gamot. Hindi ito vitamins para sa buntis. Ito ay gamot para sa pananakit ng tiyan na madalas inumin ng mga taong mahilig kumain ng kung ano-ano. Naramdaman ni Macy ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang pagdududa ay tila isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang isipan. Kung ang pagbubuntis ay isang malaking palabas, gaano pa kalalim ang mga kasinungalingang itinatanim ni Rico sa kanilang pamilya? Kinagabihan, hindi nakatiis si Macy. Habang mahimbing ang tulog ni Dennis dahil sa pagod, kinuha ni Macy ang kopya ng loan documents na itinago niya. Ginamit niya ang kanyang karanasan bilang accounting clerk upang suriin ang bawat linya, bawat numero, at higit sa lahat, ang pirma. Ang pirma ni Dennis sa dokumento ay masyadong perpekto, masyadong malinis kumpara sa karaniwang pirma ng kanyang asawa na madalas ay mabilis at may kaunting kurot sa dulo dahil sa pagmamadali. Dinala ni Macy ang kanyang kaba hanggang sa sumunod na umaga nang palihim siyang tumawag sa bangko gamit ang landline sa opisina. Good morning! Gusto ko lang i-verify ang status ng loan application sa ilalim ng pangalang Dennis De La Paz. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit determinado. Matapos ang ilang minuto ng paghihintay na tila ba tumagal ng isang siglo,
Ang boses ng bank officer sa kabilang linya ay nagbigay ng hatol na tuluyang nagpaguho sa mundo ni Macy. Ma'am, na-verify na po ang pirma sa pamamagitan ng specimen signature na ipinadala online kasama ang inyong ID. Ang account ay active at ang pondo ay nailipat na sa isang secondary account sa ilalim ng pangalang Rico De La Paz ayon sa authorization letter na pirmado rin ni Mr. Dennis. Ang hawak na telepono ni Macy ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang tainga. Ang bawat salita ng officer ay tila isang malakas na sampal na nagpabingi sa kanya. Hindi lang basta ginaya ang pirma, ginamit ang pagkatao ni Dennis, ang kanyang pangalan, at ang kanilang kinabukasan upang maging tulay sa kasakiman ni Rico. Nakatitig si Macy sa kawalan habang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang pumatak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang nakakatakot na katotohanan. Ang pamilyang itinuring niyang sa kanya ay ang pamilya ring dahan-dahang humuhukay ng kanilang libingan. Macy, anak, isipin mo naman ang bata. Isang maliit na sakripisyo lang ito para sa kaligtasan ng unang apo ko. Ang tinig ni Doña Lourdes ay puno ng pekeng pagsusumamo habang nakatitig sa gintong singsing na nasa daliri ni Macy. Ang umagang yon ay nabalot ng tensyon nang biglang magreklamo si Jessa ng matinding sakit sa kanyang tiyan. Ang buong bahay ay naging magulo. Si Rico ay palakad-lakad na parang hindi mapakali habang si Doña Lourdes ay abala sa pag-alos sa manugang na nakahiga sa sofa at umaarte na tila ba hininga na lamang ang hinihintay. Kailangan nating dalhin si Jessa sa espesyalista sa syudad, sabi ni Rico. Kailangan ng deposito dahil maselan ang lagay ng bata. Wala na tayong ibang mapagkukunan, Macy. Ang sabi ni Dennis, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot para sa kanyang kapatid at sa magiging pamangkin. Hindi niya alam na ang bawat patak ng pawis niya ay nilulustay na ng kanyang sariling dugo. Tumingin si Macy sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa pagod. Dennis, wala na tayong natitirang pera. Ang huling sahod ko ay ibinayad na natin sa kuryente at tubig ni Mama. Saan pa tayo kukuha? Doon na pumasok ang matalas na paningin ni Doña Lourdes. Hinawakan niya ang kamay ni Macy, isang hawak na hindi nagpaparamdam ng kalinga kundi ng pag-angkin. Ang singsing mo, Macy, iyan na lang ang tanging paraan. Isan na muna natin. At kapag nakaluwag na si Rico mula sa kanyang investment, tutubusin natin yan agad. Hindi ba mas mahalaga ang buhay kaysa sa isang pirasong alahas? Naramdaman ni Macy ang biglang pagbigat ng kanyang dibdib. Ang singsing na yon ay hindi lamang isang pirasong ginto. Iyon ang tanging bagay na tunay nilang pag-aari ni Dennis mula sa araw ng kanilang kasal. Isang kasal na simple lamang dahil inubos na ni Doña Lourdes ang budget para sa handaan ng mga kaibigan nito. 7 taon niyang iniingatan ang singsing na yon. Iyon ang kanyang sandigan sa mga gabing pakiramdam niya ay wala na siyang halaga sa pamilyang ito. Ma, wedding ring po namin ito. Mahinang sagot ni Macy. Ang kanyang boses ay tila isang hiling na pilit pinapatay ng hangin. Macy, please, para sa baby. Ang pagsusumamo ni Dennis, ang kanyang mga mata, ay puno ng pagmamakaawa na tila ba ang asawa niya ang kontrabida kung tumanggi ito. Ang kawalan ng paninindigan ni Dennis ay mas masakit pa kaysa sa pang-aabuso ng kanyang biyenan. Dahan-dahang hinila ni Macy ang singsing mula sa kanyang daliri. Ang bawat sentimetro ng pag-usog ng ginto sa kanyang balat ay tila pagpunit sa kanyang puso. Nang tuluyang maalis ang singsing, naramdaman niya ang isang uri ng kahungkagan na hindi kayang punan ng anumang salita. Inabot niya ito kay Doña Lourdes na mabilis namang kinuha ang alahas, tila ba isang mandaragit na nakakuha ng biktima. Nang makaalis na sila Dennis at Rico, kasama si Jessa, na biglang tila gumaan ang pakiramdam. Nang makuha ang singsing, naiwan si Macy na mag-isa sa loob ng bahay. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya.
Pumasok siya sa banyo at isinara ang pinto. Nang dahan-dahan, tila ayaw gumawa ng anumang ingay, nagigising sa kanyang natutulog na galit. Sa harap ng salamin, tiningnan niya ang kanyang kanang kamay. Ang bahagi ng kanyang daliri kung saan dati ay nakasuot ang singsing ay may maputing marka. Isang bakas ng 7 taong katapatan na ngayon ay tinalikuran na. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang bakanteng espasyong iyon. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang yumayanig at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Bumabagsak sa lababo ng walang tunog. Tila ba nakikiramay sa kanyang tahimik na pagdurusa. Ang bawat hikbi ni Macy ay puno ng pait. Hindi niya iniyakan ng ginto, kundi ang kawalan ng halaga ng kanilang sumpaan sa harap ng kasinungalingan ng iba. Sa loob ng maliit at madilim na banyong iyon, naramdaman ni Macy ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi na unti-unting napuputol. Ang daliri niyang hubad ay naging simbolo ng lahat ng ninakaw sa kanya. Ang kanyang pera, ang kanyang dangal, at ngayon, ang simbolo ng kanyang pag-ibig. Habang nakatingin sa kawalan, ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-asa, ay unti-unting nagkaroon ng isang uri ng ningning na hindi pa nakikita ni Dennis kailanman. Iyon ang ningning ng isang taong wala nang mawawala, isang taong handa ng maningil sa bawat patak ng luhang kanyang ibinuhos. Ang singsing na yon, ang huling sakripisyo na gagawin ni Macy de la Paz. Ito na ang huling beses na iiyak ako dahil sa kanila, Selena. Pagkatapos nito, sisiguraduhin kong sila naman ang luluha. Ang boses ni Macy ay hindi nanginginig. Wala na ang dating tamis at pagtitimpi na karaniwang maririnig sa kanya. Sa loob ng maliit at simpleng opisina ni Attorney Selena Ramos, ang hangin ay tila naging mabigat dahil sa determinasyong dala ng babaeng nakaupo sa harap ng mesa. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay nagpapakita ng mga alikabok na sumasayaw sa paligid. Ngunit ang tingin ni Macy ay nakapako lamang sa mga papel na kanyang inilatag. Si Selena, na matagal ng kaibigan ni Macy mula pa noong kolehiyo, ay dahan-dahang isinuot ang kanyang salamin. Binasa niya ang mga dokumentong kinuha ni Macy mula sa basurahan at ang mga kopya ng loan na nakuha niya sa bangko. Ang katahimikan sa loob ng silid ay binabasag lamang ng bawat paglipat ng pahina. Isang tunog na tila ba pagpunit sa mga huling hibla ng tiwala ni Macy sa kanyang pamilya. Macy, seryoso ito. Simula ni Selena, ang kanyang mukha ay bakas ng pag-aalala at galit. Ang pirma ni Dennis dito ay talagang ginaya. Pero ang mas malala, tiningnan ko ang records ng kumpanyang sinasabi ni Rico. Ang RDP Real Estate and Investments ay walang kaukulang permit mula sa gobyerno. Wala itong physical office at ang address na nakasulat dito ay isang bakanteng lote sa labas ng syudad. Naramdaman ni Macy ang isang malamig na agos na dumaan sa kanyang likuran. Alam niyang madaya ang kanyang bayaw, ngunit hindi niya inakalang ang buong pagkatao nito ay binuo lamang sa ibabaw ng mga ilusyon. Anong ibig mong sabihin, Selena? Na ang lahat ng sinasabi niyang investment ay isang shell company lang ito, Macy. Isang pekeng kumpanya na ginagamit para kumuha ng pera sa mga tao. At sa pagkakataong ito, ang sarili niyang kuya ang ginawa niyang biktima. Ang 2.5 milyon ay hindi napunta sa lupa o sa kondo. Ito ay napunta sa mga personal na utang ni Rico sa mga ilegal na nagpapautang. Ang bawat salita ni Selena ay tila isang martilyo na nagpapaguho sa huling pader ng pag-aalinlangan ni Macy. Inisip niya ang kanyang asawa, si Dennis, na ngayon ay malamang na nagmamaneho ng van sa ilalim ng mainit na araw. Iniisip na nakakatulong siya sa pamilya habang ang sarili niyang dugo ay dahan-dahang sumasakal sa kanya. Inisip niya ang kanyang wedding ring na nasa pawn shop na ngayon, ang gintong simbolo ng kanilang sumpaan na nilapastangan ng kasakiman ni Rico. Kailangan nating kumuha ng mas maraming ebidensya, Macy. Pagpapatuloy ni Selena
Habang tinatapik ang kamay ng kaibigan, kailangan nating patunayan na ang identity theft ay sadyang ginawa. At iyang pagbubuntis ni Jessa, kailangan nating makasiguro kung totoo ba yan. Dahil kung peke ang negosyo, malaki ang posibilidad na peke rin ang dinadala niya. Tumango si Macy. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng lungkot ay mayroon ng bagong ningning. Isang uri ng talino na nagmumula sa isang nasaktang accountant. Alam niya kung paano maghanap ng butas sa mga numero. Alam niya kung paano pasunurin ang mga datos hanggang sa lumabas ang katotohanan. Paglabas ni Macy sa opisina ni Selena, ang paligid ay tila naging mas malinaw sa kanyang paningin. Hindi na siya ang babaeng piping tumatanggap ng mga sampal ng tadhana. Ang bawat hakbang niya sa semento ay may kasamang bigat at direksyon. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Doña Lourdes na nagrereklamo dahil hindi pa raw nalalabhan ang mga mamahaling kurtina na gagamitin para sa gaganaping baby shower ni Jessa. Ang biyena niya ay nakaupo sa paborito nitong tumba-tumba. Tila ba isang reyna na naghihintay ng pagsisilbi. Macy, saan ka ba nanggaling? Kanina pa kita hinahanap. Ang dumi-dumi ng sala at itong si Jessa ay kailangan ng masahista dahil sumasakit daw ang likod. Bulyaw ng matanda nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Tumingin si Macy kay Doña Lourdes. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, hindi siya yumuko. Hindi siya humingi ng paumanhin. Sa halip, lumakad siya ng diretso patungo sa kusina. Ang kanyang muka ay parang isang kalmadong dagat bago ang isang malakas na bagyo. Naglaban na po ako kaninang madaling araw, Mama. At tungkol kay Jessa, baka mas mabuti kung ang asawa niya ang mag-alaga sa kanya. Ang sagot ni Macy sa paraang kalmado, ngunit may autoridad na nagpatahimik sa tumba-tumba ni Doña Lourdes. Ang matanda ay napanganga, hindi makapaniwala sa narinig. Ngunit si Macy ay hindi na nagtagal doon. Pumasok siya sa silid nila ni Dennis at kinuha ang kanyang laptop. Ang bawat pindot niya sa keyboard ay naglalabas ng mga katotohanang mas madilim pa sa gabi. Habang tinitingnan niya ang mga digital trail ng mga transaksyon ni Rico, isang file ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang folder na may titulong Baby Fund. Nang buksan niya ito, hindi mga check-up records o ultrasound photos ang nakita niya. Ang laman nito ay mga larawan ng mga mamahaling gamit, alahas, at mga resibo mula sa mga kasino sa labas ng probinsya. Naramdaman ni Macy ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang maskara ay unti-unti nang natatanggal at ang mukhang nasa ilalim nito ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaasahan. Ngunit sa kabila ng takot, may isang uri ng kapayapaan ang nanahan sa kanyang dibdib. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, si Macy de la Paz na ang may hawak ng baraha. Ang hapon na yon ay tila mas lalong uminit, hindi dahil sa sikat ng araw na tumatama sa bubungan, kundi dahil sa tensyong namamayani sa loob ng sala ng pamilya de la Paz. Ang bawat pag-ikot ng lumang electric fan sa sulok ay naglalabas ng hangin na tila ba hininga ng isang naghihingalong pangarap. Sa gitna ng mesa, nakalatag ang isang puting papel, ang Deed of Absolute Sale, para sa puting van na 7 taong binuo ni na Macy at Dennis. Nakaupo si Dennis sa harap ng mesa, ang kanyang mga siko ay nakatukod sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mga kamay ay magkakakrus. Tila ba pilit na hinahawakan ang sariling katinuan. Sa tabi niya, si Doña Lourdes ay walang tigil sa paghaplos sa kanyang likuran. Ngunit ang bawat haplos ay hindi nagbibigay ng kalinga, kundi nagpaparamdam ng bigat ng isang obligasyong hindi matakasan. Dennis, anak, isipin mo na lang na ito ay isang puhunan para sa kinabukasan nating lahat. Ang malambing ngunit mapilit na boses ni Doña Lourdes. Kapag naayos na ni Rico ang investment niya, bibili tayo ng mas bago, mas magarang sasakyan. Yung hindi ka na magmumukhang driver lang, kundi isang tunay na negosyante. Si Rico naman ay nakatayo malapit sa bintana. Patingin-tingin sa labas.
Tila ba may hinihintay na hindi mapakali. Kuya, ang buyer ay naghihintay na sa labas ng subdivision. Kapag napirmahan mo ito, makukuha na natin ang down payment. Malaking tulong ito para sa hospital reservation ni Jessa. Ayaw mo naman sigurong manganak ang asawa ko sa kung saang tabi-tabi lang, di ba? Dahan-dahang iniabot ni Rico ang isang ballpen kay Dennis. Ang plastik na katawan ng panulat ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw. Naghihintay na gamitin upang tuluyang burahin ang bunga ng 7 taong sakripisyo ni Macy. Ang kamay ni Dennis ay dahan-dahang lumapit sa ballpen. Bawat sentimetro ng pag-usod nito ay tila pagpunit sa kaluluwa ng kanyang asawa na lihim na nakamasid mula sa pintuan. Sa sandaling iyon, ang isipan ni Dennis ay puno ng mga alaala. Mga gabing si Macy ang nag-aabot sa kanya ng kape habang naghahanda siya para sa biyaheng madaling araw. Ang mga pagkakataong nagtatawanan sila sa loob ng van habang nangangarap ng sariling pamilya. Ngunit ang boses ng kanyang ina ay mas malakas, mas mapang-api. Para sa pamilya, Dennis, huwag kang maging makasarili. Nang dait na ang dulo ng ballpen sa papel, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig. Hindi ito tunog ng marahas na paghampas, kundi ang mabilis at determinadong hakbang ni Macy na tila ba dala ang buong bigat ng katotohanan. Ang kanyang mukha ay hindi bakas ng luha, kundi ng isang uri ng lamig na nagpatigil sa kamay ni Dennis. "Huwag mong ituloy yan, Dennis," ang sigaw ni Macy. Ang kanyang boses ay pumailan lang sa sala. Sapat na upang bitawan ni Dennis ang panulat na gumulong sa mesa at huminto sa tapat ng dokumento. Agad na tumayo si Doña Lourdes, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. "Macy, ano ba ang ginagawa mo? Kita mo nang seryoso ang pinag-uusapan namin dito." Hindi siya pinansin ni Macy. Lumapit siya kay Dennis at hinawakan ang kamay nito. Ang kanyang hawak ay mahigpit. Tila ba pilit na hinihila ang kanyang asawa palayo sa bangin. "Dennis, huwag kang pipirma. Ang van na yan ay hindi pambayad sa kasalanan ng iba. May nalaman ako, Dennis, ang investment na sinasabi ni Rico. Ang kumpanyang sinasabi niya. Lahat yan ay isang malaking kasinungalingan." Nanlaki ang mga mata ni Rico at sa isang saglit, ang takot ay gumuhit sa kanyang mukha bago ito napalitan ng isang mapanuring ngiti. "Ate Macy, ano bang pinagsasabi mo? Baka naman masyado ka lang stressed kaya kung ano-ano na ang naiisip mo. Ma, pagsabihan mo nga ang asawa ni Kuya." "Macy, sapat na!" Ang bulyaw ni Doña Lourdes. "Wala kang alam sa negosyo. Ang alam mo lang ay magbilang ng barya bilang clerk. Pirmahan mo na yan, Dennis. Huwag mong pakinggan ang babaeng ito na walang ibang ginawa, kundi maging hadlang sa pag-asenso ng pamilyang ito." Tumingin si Macy ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. "Hindi lang barya ang binibilang ko, Mama. Binibilang ko rin ang bawat pagsisinungaling ninyo. Dennis, may ebidensya ako. Ang kumpanya ni Rico ay peke at ang utang na nakapangalan sa'yo, si Rico ang gumamit ng pera para sa kanyang mga utang sa sugal, hindi para sa anumang investment." Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging nakabibingi. Ang hangin ay tila tumigil sa pagdaloy. Si Dennis ay napatingin kay Rico, naghahanap ng paglilinaw, ngunit ang kanyang kapatid ay hindi makatingin ng diretso. Sa halip, si Rico ay dahan-dahang lumapit sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. "Huwag kang maniwala sa kanya, Kuya. Inggit lang yan dahil si Jessa ay buntis at siya ay hindi." Ang huling hirit ni Rico, isang masakit na birada na naglayong saktan si Macy sa pinakamahapdi nitong bahagi. Ngunit si Macy ay hindi natinag. Inilabas niya ang isang brown na sobre mula sa kanyang bag at inilapag ito sa ibabaw ng deed of sale, tinatakpan ng bahagi kung saan dapat pipirma si Dennis. "Tingnan mo ito, Dennis. Tingnan mo kung paano ka ginawang biktima ng sarili mong kapatid. At bago mo ibenta ang van natin, itanong mo muna kay Rico. Nasaan na ang pera na kinuha niya sa'yo noong nakaraang buwan?" Ang kamay ni Dennis ay dahan-dahang kinuha ang sobre. Habang binubuksan niya ang laman nito,
Ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago. Mula sa pagkalito patungo sa isang matinding hapdi na mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Ang bawat pahinang binabasa ni Dennis ay tila isang hakbang palayo sa pamilyang kinalakihan niya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng paggalang sa kanyang ina at kapatid, ay unti-unting napalitan ng isang uri ng pait na mas matindi pa sa anumang gamot. Ang mga dokumentong hawak niya ay hindi nagsisinungaling. Mga records ng paglilipat ng pera mula sa kanyang pangalan patungo sa account ni Rico. Mga transaksyong ginawa sa mga oras na siya ay nasa kalsada at nagtatrabaho ng marangal. Paliwanag, Rico? Ipaliwanag mo ito sa akin. Ang mahinang tinig ni Dennis, ngunit ang bawat salita ay tila isang dagundong ng paparating na bagyo sa loob ng maliit na sala. Imbes na sumagot, mabilis na lumapit si Doña Lourdes at hinablot ang mga papel mula sa kamay ni Dennis. Hindi niya binasa ang mga ito. Sa halip, pinunit niya ang mga dokumento sa harap nilang lahat. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila pagpunit din sa huling hibla ng pasensya ni Macy. Kasalanan mo ito, Macy. Ginagawa mo ang lahat para sirain ang pagkakaisa namin. Alam kong ikaw ang gumawa ng mga pekeng dokumentong ito dahil sa inggit mo kay Jessa. Ang bulyaw ng matanda, ang kanyang mukha ay namumula sa matinding puot. Inggit, Mama? O baka takot po kayong harapin ang katotohanan na ang paborito ninyong anak ay isang magnanakaw? Ang buwelta ni Macy. Hindi na siya lumuluha. Ang kanyang mga mata ay parang kristal na kasing tigas ng diamante. Habang nagtatalo ang lahat, napansin ni Macy ang mabilis na pag-alis ni Jessa patungo sa kanilang silid. Ang kilos nito ay hindi katulad ng isang babaeng maselan ang pagbubuntis. Ito ay kilos ng isang taong may itinatagong ebidensya. Tahimik na sumunod si Macy. Hindi siya gumagawa ng anumang ingay. Ang kanyang mga hakbang sa lumang sahig na kahoy ay tila ba isang anino na hindi nararamdaman. Nadatnan niya si Jessa sa tapat ng kanilang basurahan sa loob ng silid. May hawak na isang pirasong papel na tila ba itatapon na sana. Mabilis na pumasok si Macy at hinawakan ang braso ni Jessa. Sa gulat ng huli, nalaglag ang papel sa sahig. Ito ay isang resibo mula sa isang online shop. Isang resibo para sa isang premium silicone fake pregnancy belly. Nanlaki ang mga mata ni Jessa, ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Tila ba isang bangkay na biglang nabuhay. Ate Macy, hindi yan ang iniisip mo. Ang nauutal na sabi ni Jessa. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang tiyan na tila ba pilit pang isinasalba ang kanyang dula-dulaan. Hanggang kailan ninyo lolokohin si Dennis, Jessa? Hanggang kailan ninyo gagamitin ang isang hindi totoong buhay para pumatay ng dangal ng iba? Ang bulong ni Macy, ang boses niya ay puno ng hinagpis. Kinuha ni Macy ang resibo. Ito na ang huling piraso ng puzzle. Ito na ang sapat na dahilan para tuluyang magising si Dennis mula sa kanyang pagkakahimbing. Ngunit bago pa man siya makalabas ng pinto, isang matinis na tili ang pinakawalan ni Jessa. Aray! Ang tiyan ko! Ma! Rico! Si Ate Macy, sinasaktan ako. Sa isang saglit, ang silid ay napuno ng kaguluhan. Unang pumasok si Rico, na agad itinulak si Macy palayo sa kanyang asawa. Sumunod si Doña Lourdes, na nang makita si Jessa na nakahawak sa tiyan at kunwaring namimilipit sa sakit, ay tila nawala sa sariling katinuan. Hayop ka, Macy! Pati ba naman ang batang walang malay? Idadamay mo sa sama ng loob mo? Ang sigaw ni Doña Lourdes. Bago pa man makapagsalita si Macy, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay pumailan lang sa buong silid, na sinundan ng isang nakakangilong katahimikan. Naramdaman ni Macy ang init at hapdi sa kanyang mukha. Ang kanyang paningin ay bahagyang nagdilim, at ang lasa ng dugo ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang labi. Ngunit mas masakit ang nakita niya sa pintuan. Si Dennis, nakatayo roon, nakatingin sa kanya
na may halong pagdududa at pagkadismaya. Hindi nito tiningnan ang resibong hawak ni Macy. Ang nakita lamang nito ay ang kanyang asawa na inaakusahang nananakit ng isang buntis. Macy, tama na. Ang mahinang sabi ni Dennis, ang kanyang boses ay puno ng pagod. Umalis ka muna rito. Parang awa mo na. Tumingin si Macy kay Dennis. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay unti-unting naging isang uri ng manhid na kapayapaan. Binitawan niya ang resibo sa sahig, hinayaang itulak ito ng hangin patungo sa paanan ni Dennis, ngunit tinalikuran na niya ang lahat bago pa man ito pulutin ng kanyang asawa. Lumabas si Macy ng bahay. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Sa bawat hakbang niya palayo sa tahanang iyon, naramdaman niya ang pagpunit ng huling hibla ng kanyang pagmamahal sa pamilya de la Pasa. Ang sampal ni Doña Lourdes ay hindi nakasira sa kanyang pagkatao. Sa halip, ito ang nagsilbing binyag para sa kanyang muling pagsilang. Hindi na siya ang martir na si Macy. Simula sa sandaling ito, ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay magiging apoy na susunog sa maskara ng lahat ng nandaraya sa kanya. Ang daling lokohin ni Kuya, para siyang bata na ibinibigay ang lahat dahil lang sa isang dramang pampamilya. Ang boses ni Rico ay pumailan lang mula sa likod ng bahay. Puno ng sarkasmo at halakhak na tila ba isang matalim na kutsilyong unti-unting hinihiwa ang huling hibla ng dangal ni Dennis. Sa labas, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakatayo si Dennis malapit sa bintana ng silid ni Rico. Hawak niya ang resibong binitawan ni Macy, ang kapirasong papel na nagpapatunay sa pagbili ng pekeng tiyan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa matinding pagguho ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang kanyang asawa, ang babaeng 7 taon niyang katuwang sa hirap at ginhawa, ay pinalayas niya sa sarili nilang tahanan para protektahan ang mga taong ngayon ay pinagtatawanan ang kanyang pagiging uto-uto. Naramdaman ni Dennis ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Tila ba may isang kamay na pumipigas sa kanyang puso hanggang sa mawalan siya ng hininga. Sumilip siya sa siwang ng bintana at nakita ang kanyang kapatid na si Rico na masayang nagbibilang ng isang makapal na bundle ng pera sa ibabaw ng kama. Ang perang iyon ay ang down payment para sa kanilang van. Ang sasakyang bunga ng mithiin ni Macy na dahan-dahang nilalamon ng kasakiman ni Rico. Sa tabi ni Rico, si Jessa ay nakaupo habang dahan-dahang tinatanggal ang silikon na nakadikit sa kanyang tiyan. Ang tawa ni Jessa ay tila ba isang lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat magandang alaala ni Dennis tungkol sa kanyang pamilya. Sabi ko sa iyo, Rico, hindi papalampasin ni Mama ang pagkakataong ito. Basta pagbubuntis ang usapan, bulag na siya sa lahat ng katotohanan. At si Kuya Dennis, ang daling gamitin ng konsensya niya, ang sabi ni Jessa habang inihahagis ang pekeng tiyan sa isang sulok na tila ba ito ay isang basurang wala ng silbi. Ang bawat salitang binitawan nila ay tila isang malakas na sampal na mas masakit pa sa sampal na tinanggap ni Macy kanina. Ang paningin ni Dennis ay nagsimulang lumabo dahil sa nag-uunahang mga luha ng pagsisisi. Naalala niya ang mukha ni Macy nang itulak niya ito palayo. Ang tingin ng kanyang asawa na puno ng pagkabigo at kawalan ng pag-asa. Napagtanto niya na sa pagnanais niyang maging isang mabuting anak at kapatid, naging isa siyang malupit at bulag na asawa. Dahan-dahang napaatras si Dennis mula sa bintana. Ang bawat hakbang niya sa tuyong damo ay tila ba pagtapak sa sarili niyang mga pangarap na ngayon ay durog na durog na. Ang katahimikan ng gabi ay naging nakabibingi. Tila ba ang buong mundo ay nanunumbat sa kanyang kaduwagan. Tiningnan niya ang kanyang mga palad. Ang mga palad na ginamit niya upang ipagtabuyan ang tanging taong tunay na nagmamahal sa kanya. Macy, anong ginawa ko? Ang mahinang bulong ni Dennis sa hangin, ngunit ang tanging sumagot ay ang malamig na simoy ng gabi na tila ba tinatangay ang kanyang mga salita patungo sa kawalan. Ang dokumento ng utang
Ang pekeng pagbubuntis at ang pagtatraidor ni Rico ay nagsama-sama sa kanyang isipan. Lumilikha ng isang larawan ng katotohanang napakaitim at napakasakit harapin. Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Dennis ang isang uri ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Hindi ito ang galit na sumisigaw, kundi ang galit na nanunuot sa buto at nagpapatigas ng kalooban. Ngunit kasabay ng galit ay ang matinding takot. Ang takot na baka huli na ang lahat. Baka sa sandaling ito, ang puso ni Macy ay tuluyan ng nagsara para sa kanya. Ang langit na dati ay tila ba nagbibigay ng pag-asa, ay tila ba bumagsak na sa kanyang balikat. Mabigat at mapangapi. Habang nakatingin sa puting van na nakaparada pa rin sa tapat ng bahay, alam ni Dennis na ang gabi na ito ang simula ng kanyang pagbabayad puri. Ngunit ang pinakamalaking tanong na gumugulo sa kanyang isipan ay hindi kung paano niya sisingilin si Rico, kundi kung paano niya hihilingin ang kapatawaran mula sa babaeng kanyang winasak. Magagawa pa kaya niyang bawiin ang tiwalang kanyang itinapon o ang anino ba ng kanyang pagkakamali ay mananatiling nakaukit sa puso ni Macy habang buhay? Huwag kang mag-alala, Mama. Narito ako para ayusin ang lahat. Alam ko na ang lugar ko sa pamilyang ito. Ang boses ni Macy ay tila isang mahinang ihip ng hangin na nagdadala ng lamig sa loob ng bahay. Nang magbukas ang pinto ng madaling araw na yon, tumambad ang isang Macy na tila ba nawalan na ng ningning ang mga mata. Ang kanyang buhok ay maayos, ngunit ang kanyang mga balikat ay nakabagsak. Tila ba tinanggap na niya ang pagkatalo sa kamay ng tadhana. Sa loob ng sala, si Doña Lourdes ay nakaupo sa kanyang tumba-tumba, tinitingnan ng manugang na may halong panghahamak at tagumpay. Mabuti naman at natauhan ka na, Macy. Akala ko ay tuluyan mo ng tatalikuran ng asawa mo dahil lang sa pride mo. Ang sabi ng matanda, habang dahan-dahang umindayog ang upuan, na lumilikha ng isang ritmikong tunog ng kahoy na kumikiskis sa sahig. Si Dennis na nakatayo sa isang sulok ay hindi mapakali. Gusto niyang tumakbo patungo kay Macy. Gusto niyang lumuhod at humingi ng tawad sa lahat ng kanyang nasaksihan noong nakaraang gabi. Ngunit ang malamig na tingin ni Macy ay tila isang pader na nagsasabing, "Huwag kang lalapit." Ang lihim na alam ni Dennis ang tungkol sa peking tiyan at ang panloloko ni Rico ay tila isang mainit na pako sa loob ng kanyang bibig na hindi niya mailabas dahil sa takot at hiya. Macy, buti naman at bumalik ka. Alam mo namang bukas na ang baby shower at kailangan ko ng tulong mo sa pag-aayos ng mga catering at invitations. Ang sabi ni Jessa na lumabas mula sa silid, muling suot ang kanyang silicone na tiyan sa ilalim ng isang mamahaling silk na duster. Ang nangiti ni Jessa ay tila ba isang lason na binalot ng asukal. Tumango lamang si Macy. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang bag sa mesa at nagsimulang kumilos. Sa buong maghapon, naging martir si Macy. Siya ang nag-ayos ng mga bulaklak, siya ang nakipag-usap sa mga supplier, at siya rin ang nag-asikaso sa mga kagamitang gagamitin para sa presentasyon ni Rico. Sa paningin ni Rico at Doña Lourdes, si Macy ay isang asong muling bumalik sa kanyang amo matapos mapalo. Ngunit sa ilalim ng bawat kilos ni Macy ay may isang masusing plano. Habang abala ang lahat sa pagkain ng hapunan, pumasok si Macy sa silid kung saan nakalagay ang projector at ang mga gamit para sa malaking party. Ang silid ay madilim. Tanging ang liwanag mula sa labas ng bintana ang nagbibigay ng anino sa mga kagamitan. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na itim na flash drive mula sa loob ng kanyang medyas. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pananabik na wakasan na ang lahat. Inilapit niya ang flash drive sa likuran ng projector. Itinago ito sa ilalim ng isang itim na adhesive tape upang hindi ito mapansin ng sinuman.
Naramdaman ni Macy ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sa loob ng drive na yon ay ang lahat ng ebidensyang nakalap nila ni Attorney Selena. Ang video ni Jessa na tinatanggal ang peking tiyan, ang mga records ng sulyap ni Rico sa kasino, at ang mga peking dokumento ng utang na nakapangalan kay Dennis. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang mga hakbang ni Dennis sa labas ng pinto. Mabilis na lumayo si Macy sa projector at nagkunwaring nag-aayos ng mga kable. "Macy," tawag ni Dennis. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Lumapit siya sa kanyang asawa at sinubukang hawakan ang kamay nito. Ngunit dahan-dahang iniwas ni Macy ang kanyang daliri. "Dennis, kailangan nating gawing perpekto ang party na ito para kay Rico. Maraming investors ang darating, di ba? Ito na ang pagkakataon nating guminhawa." Ang sabi ni Macy, ang kanyang tono ay walang emosyon. Tila ba binabasa lamang ang isang script. "Macy, sorry. Tungkol sa lahat. Sorry kung hindi kita pinaniwalaan." Ang bulong ni Dennis, ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha sa harap ng asawa. Tiningnan siya ni Macy ng diretso sa mga mata. Sa isang sandali, nakita ni Dennis ang huling hibla ng pagmamahal na tila ba nag-aagaw buhay sa loob ng mga matang iyon. "Huwag kang mag-alala, Dennis. Bukas, malalaman nating lahat kung ano ang tunay na halaga ng bawat isa sa pamilyang ito." Umalis si Macy sa silid nang hindi na tinitingnan ng asawa. Iniwan si Dennis na nakatayo sa dilim, nalulunod sa sariling pagsisisi. Ang bawat dekorasyon na inilagay ni Macy sa paligid ng bahay ay tila ba isang palamuti sa isang kabaong na nakahandang ibaon ang karangalan ng pamilya De La Paz. Sa ilalim ng projector, ang maliit na flash drive ay nananatiling nakatago, isang tahimik na saksi sa paparating na bagyo. Ang baby shower na ito ay hindi magiging isang pagdiriwang ng bagong buhay, kundi isang seremonya ng paghuhubad sa mga maskara ng mga taong nandaraya. Habang nakahiga si Macy sa tabi ni Dennis ng gabing iyon, nakatingin siya sa kisame, nakikinig sa mahinang paghilik ng asawa. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang patak ng tubig sa isang baso na malapit ng umapaw. Bukas, ang katotohanan ay sasabog na parang isang malakas na kulog na yayanig sa bawat sulok ng bahay na ito. At si Macy De La Paz ang magsisilbing mitya ng pagsabog na yon. Magpasalamat ka, Macy, dahil sa kabila ng lahat ng paninira at panggugulo mo, hinayaan ka pa rin naming maging bahagi ng espesyal na araw na ito. Kung ibang binan ako, baka sa kalsada ka na pinatulog habang buhay. Ang boses ni Doña Lourdes ay tila isang matalim na latigo na humahampas sa likuran ni Macy habang ang huli ay nakaluhod sa sahig. Tinitiyak na ang bawat sulok ng sala ay kumikinang para sa baby shower ni Jessa. Ang umagang yon ay puno ng ingay ng paghahanda. Ang pagbukas at pagsara ng pinto para sa mga idinedeliver na pagkain, ang tawanan ni Rico at Jessa sa kabilang silid, at ang pagmamadali ng mga tauhan ng catering. Naramdaman ni Macy ang pamamanhid ng kanyang mga tuhod sa malamig na semento. Ang kanyang mga kamay, nababad sa kemikal na panlinis, ay tila nagbabalat na, ngunit patuloy pa rin siya sa pagkuskos. Ang bawat pangiinsulto ng kanyang biyenan ay tinatanggap niya ng walang kibo. Ang kanyang muka ay nananatiling isang blangkong papel na walang mababakas na anumang emosyon. Sa loob ng kanyang dibdib, ang flash drive na itinago niya sa projector ay tila ba nagbibigay ng isang mainit na proteksyon laban sa lahat ng mapait na salita. "Mama, hayaan niyo na si Macy. At least ngayon, alam na niya ang tunay niyang lugar sa bahay na ito. Ang magsilbi sa pamilyang nagbibigay sa kanya ng bubong at pagkain." Ang sabi ni Jessa na lumabas mula sa silid habang suot ang isang marangyang puting gown na hapit sa kanyang pekeng tiyan. Lumapit si Jessa kay Macy at sadyang itinuon ang dulo ng kanyang matulis na takong sa basahan na ginagamit ni Macy. "Ay, sorry ate, hindi ko napansin na nandyan pala ang kamay mo."
Ang hirap talaga kapag may bitbit na baby. Medyo blurred ang vision ko. Ang mapait na halakak ni Jessa. Tiningnan ni Macy ang kanyang mga daliri na bahagyang naipit sa ilalim ng takong, ngunit hindi siya dumaing. Tiningnan niya si Jessa mula sa ibaba. Isang tingin na tila ba tinitimbang ang bawat kasinungalingang nakabalot sa katawan nito. Mag-ingat ka sa bawat hakbang mo, Jessa. Baka sa sobrang taas ng takong mo, malimutan mong nasa lupa ka pa rin. Ang mahinang sagot ni Macy, ang boses niya ay kalmado, ngunit may dalang kakaibang lamig na nagpatigil sa tawa ni Jessa. Dumating ang mga panauhin ng mag-aalas 5 ng hapon. Ang bahay ay napuno ng mga taong nakasuot ng magagarang damit, mga kaibigan ni Doña Lourdes na mahilig sa tsismis at mga lalaking nakasuot ng barong na tila ba mga mayamang investor na kinukuha ni Rico. Nakatayo si Rico sa gitna ng sala, hawak ang isang baso ng alak, ang kanyang boses ay malakas habang ipinagmamalaki ang kanyang matagumpay na mga proyekto sa real estate. Si Dennis ay nakatayo sa likuran, nakasuot ng isang lumang polo na halatang hindi komportable sa kanya. Ang kanyang mga mata ay laging nakahanap kay Macy na abala sa pag-aabot ng mga tray ng pagkain sa mga bisita. Bawat sulyap ni Dennis ay puno ng pagsusumamo, ngunit hindi siya tinitingnan ni Macy. Para kay Macy, ang asawa niya ay isa na lamang anino ng lalaking minahal niya. Isang lalaking kailangang makita ang lahat ng katotohanan bago tuluyang makalaya. Nang magsimula ang programa, pinatay ang mga pangunahing ilaw sa sala. Tanging ang maliliit na dekorasyong bumbilya ang nagbibigay ng madilim na asul na liwanag sa paligid. Pumunta si Rico sa harap, hawak ang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang pagdating ng bagong miyembro ng pamilya De La Paz, kundi pati na rin ang tagumpay ng ating mga bagong investments. Dahan-dahang lumakad si Macy patungo sa likuran ng projector. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya habang idinidampi ang kanyang daliri sa pindutan ng remote control. Tumingin siya kay Doña Lourdes na nakangiti ng malapad habang nakahawak sa kamay ni Jessa. Tumingin siya kay Rico na animoy isang hari na naghahanda sa kanyang koronasyon. Bago tayo magpatuloy, may inihanda ang aking asawa na si Macy, isang maikling video presentation para sa paglalakbay ng pagbubuntis ni Jessa at ang mga pangarap namin para sa hinaharap. Ang sabi ni Rico habang itinuturo ang puting screen. Naramdaman ni Macy ang biglang pananahimik ng buong silid. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang tunog ng aircon at ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso na tila ba isang tambol na nagbibigay ng huling babala. Inisip ni Macy ang kanyang 7 taon ng pananahimik, ang kanyang nawawalang wedding ring, at ang bawat luhang pumatak sa basahan habang naglilinis siya ng bahay na hindi siya itinuring na pamilya. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila ba isang panalangin na wala ng kaukulang sagot. Kaya mo bang tanggapin ang dilim na dala ng katotohanan, Dennis, upang mahanap ang tunay na liwanag? Dahan-dahang idiniin ni Macy ang pindutan para sa play. Ang screen ay nagsimulang magliwanag, ngunit ang unang larawang lumabas ay hindi ang mukha ni Jessa, kundi isang madilim na video na kinunan sa likod ng bahay. Ang katahimikan sa sala ay naging nakakangilo. Ang bawat mata ay nakapako sa screen habang ang unang boses ay narinig. Ang boses ni Rico na tumatawa habang binibilang ang pera ng mga investors. Ang galing mo talagang umarte, Jessa. Uto-uto talaga si Kuya Dennis. Akala niya talaga magkakapamangkin na siya. Konting iyak mo lang, pati yung sasakyang pinaghirapan nila ng 7 taon, ibibigay na sa atin. Ang boses ni Rico na pumailan lang mula sa mga speaker ng projector ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Sa malaking puting screen, tumambad ang isang malinaw na video na kinunan mula sa siwang ng pinto ng silid ni Rico. Nakita ng lahat ng panauhin
ang mga kaibigan ni Doña Lourdes, ang mga potential investors, at higit sa lahat, si Dennis kung paano dahan-dahang hinubad ni Jessa ang makapal na silikone na nakadikit sa kanyang tiyan. Ang tawa ni Jessa sa video ay tila ba isang laso na dahan-dahang kumakalat sa buong sala habang hinahaplos ni Rico ang isang makapal na bundle ng pera na ayon sa petsa sa screen ay ang araw na kinuha ang loan sa bangko. Ang tunog ng isang baso ng alak na nalaglag sa semento at nabasag sa libu-libong piraso ay ang tanging bumasag sa pagkagimbal ng lahat. Si Doña Lourdes ay napatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay naglaho sa isang saglit. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumalabas. Patayin niyo yan! Macy, patayin mo ang projector na yan! Ang bulyaw ni Rico habang nagtatangkang tumakbo patungo sa kagamitan, ngunit huli na ang lahat. Ang video ay lumipat sa isang serye ng mga dokumento, ang mga audit trail na ginawa ni Macy na nagpapakita ng paglilipat ng pondo mula sa account ni Dennis patungo sa mga ilegal na sugalan at mga utang ni Rico. Hindi ito totoo. Edited ang video na ito. Sinisiraan lang kami ni Macy dahil wala siyang anak. Ang sigaw ni Jessa ang kanyang boses ay pumitlag sa takot habang pilit niyang tinatakpan ang kanyang tiyan na sa puntong iyon ay tila ba naging isang mabigat na pasanin sa halip na isang biyaya. Tumingin ang lahat kay Dennis. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-muko. Ang bawat salitang narinig niya mula sa video ay tila isang matalim na itak na tumatabas sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang kanyang kapatid, ang kanyang ina, ang kanyang pamilya, ang lahat ng pinag-alayan niya ng kanyang pawis at dangal ay sabay-sabay na nagtaksil sa kanya. Dahan-dahang lumakad si Macy mula sa dilim patungo sa gitna ng liwanag ng projector. Ang kanyang mukha ay kalmado, tila ba isang anghel ng katarungan na tapos na sa kanyang tungkulin. Hindi lang yan ang katotohanan, Rico. Alam din ng mga tao rito kung paano ninyo ninakaw ang identidad ni Dennis para sa inyong mga pansariling luho. At Mama, ang singsing na isinanla ko para sa operasyon ni Jessa, nasaan na po ang perang iyon? Lumingon si Doña Lourdes sa kanyang mga panauhin na ngayon ay nagbubulungan na sa matinding hiya at gulat. Ang reputasyong 7 dekada niyang iniingatan, ang pagiging kagalang-galang na matriarka ng pamilya De La Paz, ay naglaho na parang usok sa harap ng lahat ng kanyang mga kakilala. Ang bawat bulong ng nakakahiya at manloloko pala sila ay tila mga sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang pisngi. Biglang lumapit si Dennis kay Rico. Ang galit sa kanyang mga mata ay hindi na mapigilan. Tila ba isang bulkang sumasabog matapos ang mahabang panahon ng pananahimik. Hawak niya sa kanyang kamay ang deed of sale na hindi niya pinirmahan. Dinuro niya ang kanyang kapatid, ang kanyang boses ay galing sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagdurusa. Binigay ko ang lahat, Rico. Lahat. Pinagkatiwalaan kita dahil kapatid kita. Dahil sabi ni Mama, kailangan kitang tulungan. Ang sigaw ni Dennis, ang kanyang boses ay basag sa matinding hapdi. Pero pati ang anak na pangarap namin ni Macy, ginamit mo. Pati ang buhay namin ninakaw mo. Sa gitna ng kaguluhan, isang tunog ng sirena mula sa labas ng subdivision ang dahan-dahang lumalapit. Ang asul at pulang liwanag ay nagsimulang tumama sa mga bintana ng bahay. Lumitaw si Attorney Selena Ramos sa pintuan kasama ang 2 opisyal ng kapulisan. Mr. Rico De La Paz, mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo sa kasong identity theft at grand fraud. Ang malamig na pahayag ng opisyal, ang katahimikan sa sala ay naging nakakangilo habang ang mga posas ay dahan-dahang inilalabas. Tumingin si Rico sa kanyang ina. Naghahanap ng huling proteksyon, ngunit si Doña Lourdes ay nakayuko na lamang, hindi makatingin sa kahit kanino. Sa gitna ng lahat ng ito, lumapit si Dennis kay Macy.
Sinubukan niyang hawakan ang kamay ng asawa, ngunit naramdaman niya ang matinding distansya sa pagitan nila. Ang katotohanan ay nailabas na. Ang mga maskara ay natanggal na. Ngunit ang tanong na nananatili sa hangin ay mas nakakasakal kaysa sa anumang kasinungalingan. Magagawa pa kaya ng katarungan na gamutin ang pusong pinira-piraso ng sariling pamilya? O ang paglaya ba ni Dennis ay nangangahulugan din ng tuluyang pagkawala ng tanging babaeng nagmahal sa kanya ng totoo? Ang screen ng projector ay biglang namatay. Iniwan ang buong sala sa isang madilim at mapait na kawalan. Wala kaming kinalaman dyan. Si Rico lang ang gumawa niyan. Napilitan lang akong sumunod sa kanya dahil asawa ko siya. Ang boses ni Jessa ay pumitlag sa gitna ng sala, matinis at puno ng desperasyon. Sa harap ng mga pulis at ng mga galit na investors, hindi nag-atubili ang babaeng kanina lang ay nagpapanggap na reyna na ituro ang sarili niyang asawa upang iligtas ang kanyang balat. Ang silikone na tiyan na kanina ay maayos na nakakabit sa kanyang gown ay bahagyang tumagilid. Tila ba isang kakaibang bukol na nagpapatunay sa kanyang kasinungalingan. Naramdaman ni Rico ang matinding panlalamig habang ang malamig na bakal ng posas ay dahan-dahang kumukulong sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng paglalapat ng bakal ay hindi gumawa ng anumang ingay na kasing lakas ng pagguho ng kanyang mga pangarap. Ngunit sapat na iyon upang maramdaman niya ang bigat ng realidad. Ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa mga investors na kanina ay pinangakuan niya ng langit. Ngunit ngayon ay tila mga gutom na lobo na handa siyang lapain. Rico, paano mo nagawa ito? Ang pera ng retirement ko, ibinigay ko sa iyo. Ang sigaw ng isang matandang lalaki na isa sa mga malapit na kaibigan ni Doña Lourdes. Ang gulo sa sala ay tila isang malakas na agos ng tubig na hindi na mapigilan. Ang mga panauhin ay nagsimulang magsisigaw. Hinihingi ang kanilang mga puhunan habang ang mga dekorasyong inilaan para sa baby ay nagkakandahulog at natatapakan sa sahig. Tumingin si Rico kay Doña Lourdes, naghahanap ng huling salbabida. Matulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na hindi ito totoo. Ang pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay parang isang bata na nahuli sa isang malaking kasalanan. Ngunit si Doña Lourdes ay nakatayo lamang doon, tila ba naging isang estatwa ng asin. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapangyarihan ay ngayon ay bakas ng isang matinding kahihiyan na hindi na mabubura ng anumang palusot. Ang bawat bulong ng manloloko at walang hiya mula sa kanyang mga kaibigan ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang pagkatao. Ang dangal na iningatan niya sa buong buhay niya ay dahan-dahang kinakaladkad palabas ng bahay kasabay ng kanyang paboritong anak. Ma, sorry, ang huling bulong ni Rico bago siya dahan-dahang inakay ng mga pulis palabas ng pinto. Ang asul at pulang liwanag mula sa labas ay tumama sa kanyang mukha sa huling pagkakataon bago siya tuluyang isinakay sa patrol car. Naiwan sa gitna ng sala si Jessa na ngayon ay humahagulgol na sa sahig. Ang kanyang pekeng tiyan ay tuluyan ng nalaglag mula sa kanyang gown, nakahiga sa semento na tila ba isang patay na balat ng ahas. Walang sino man ang lumapit sa kanya upang aluhin siya. Kahit ang mga kamag-anak na kanina ay sumisip-sip sa kanila, ay mabilis na nag-iwas ng tingin at nagsimulang lisanin ang bahay. Tumingin si Dennis sa kabuuan ng sala. Ang bahay na ito, na binuo sa pundasyon ng mga kasinungalingan at utang na loob, ay tila ba naging isang libingan ng kanilang pamilya. Nararamdaman niya ang matinding pait sa kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi ng pagkakanulo. Lumakad siya patungo sa kanyang ina na hanggang ngayon ay hindi pa rin kumikilos mula sa kanyang kinatatayuan. Ma, masaya na po ba kayo? Ang mahinang tanong ni Dennis. Ang kanyang boses ay walang galit. Tanging pagod at lungkot na lamang ang nananatili. Ito po ba ang dangal na sinasabi ninyong kailangan kong protektahan? Ito po ba ang dahilan kung bakit kailangan kong isakripisyo ang asawa ko?
Hindi sumagot si Doña Lourdes. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa bakanteng espasyo kung saan kanina ay nakatayo ang projector. Ang katahimikan niya ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Ito ang katahimikan ng isang taong alam na wala na silang babalikan. Lumingon si Dennis kay Macy. Ang kanyang asawa ay nakatayo malapit sa bintana. Pinagmamasdan ang huling paglalaho ng liwanag ng pulisya sa dilim. Ang anino ni Macy sa pader ay tila ba isang matatag na puno na nakaligtas sa isang malakas na bagyo. Lumapit si Dennis sa kanya. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Macy! Tawag niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tapos na. Wala na silang magagawa sa atin. Tiningnan siya ni Macy. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng sala, nakita ni Dennis ang mga mata ng kanyang asawa. Wala na ang galit, wala na ang pait. Ngunit wala na rin ang init na dati ay sumasalubong sa kanya tuwing uuwi siya mula sa trabaho. Ang katarungan ay nakamit na. Ang mga nandaraya ay naparusahan na. Ngunit ang pusong winasak ay tila ba hindi pa rin mahanap ang kanyang kapayapaan. Tapos na nga ba, Dennis? Ang balik na tanong ni Macy, ang boses niya ay malalim at puno ng mga katanungang hindi pa nasasagot. Ang katarungan para sa pera ay madaling makuha, pero ang katarungan para sa 7 taon ng aking buhay, paano natin mababawi iyan? Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging mas malalim pa sa gabi. Ang pamilya De La Paz ay gumuho na, ngunit sa gitna ng mga guho, isang bagong uri ng sakit ang nagsisimulang umusbong. Ang sakit ng pag-amin na ang sugat ay baka masyadong malalim para tuluyang maghilom. Ang katahimikan ng gabi ay tila isang mabigat na tela na bumabalot sa bawat sulok ng bahay. Isang kabaligtaran sa ingay at gulo na naganap ilang oras lamang ang nakalilipas. Ang mga makukulay na banderitas at dekorasyong inilaan para sa isang hindi totoong sanggol ay nakalaylay na lamang, dahan-dahang gumagalaw sa hangin na tila mga aninong nagluluksa. Sa gitna ng sala, ang puting screen ng projector ay nananatiling nakababa, blanko at walang buhay, tulad ng tiwalang tuluyan ng naglaho sa loob ng tahanang yon. Nakatayo si Dennis sa gitna ng kalat. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig, kung saan nakita niya ang isang pirasong asul na laso, isang palamuti na dapat sana ay simbolo ng saya. Ngunit ngayon ay naging paalala ng kanyang pagkabulag. Ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng mahinang tunog ng pagkiskis ng kanyang sapatos sa mga bubog ng basag na baso. Isang tunog na tila ba sumasabay sa bawat kirot ng kanyang budhi. Sa isang sulok, si Doña Lourdes ay nakaupo pa rin sa kanyang paboritong tumba-tumba. Ngunit ang dating mapagmataas na galaw ng upuan ay wala na. Nanatili itong nakatigil. Tila ba ang bigat ng kahihiyan ay nagpatigil sa bawat pag-ikot ng mundo ng matanda. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging nakataas sa awtoridad ay ngayon ay nanginginig at nakapatong sa kanyang kandungan, habang ang kanyang paningin ay nakapako sa kawalan. Dennis, ang mahinang tawag ni Doña Lourdes, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Anak, huwag mo akong iwan dito. Wala na si Rico, wala na ang lahat. Hinarap siya ni Dennis. Ang kanyang muka ay hindi bakas ng galit, kundi ng isang malalim at nakakapanghinayang na pagtanggap. Ma, sa buong buhay ko, sinunod ko kayo. Pinaniwalaan ko na ang pagmamahal sa pamilya ay nangangahulugan ng bulag na pagsunod. Pero tingnan niyo po ang nangyari. Dahil sa kagustuhan ninyong itaguyod ang kasinungalingan ni Rico, winasak natin ang tanging taong totoo sa atin. Lumingon si Dennis patungo sa kanilang silid at nakita niya si Macy na dahan-dahang nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Walang emosyon ang mukha ng kanyang asawa. Ang bawat tupi ng damit ay maayos. Ang bawat gamit na inilalagay sa maleta ay may kasamang katiyakan. Ang panonood kay Macy na nag-aayos ng kanyang pag-alis
ay mas masakit pa para kay Dennis kaysa sa pagkakaaresto sa kanyang kapatid. Macy, please, huwag! Ang pagsusumamo ni Dennis habang lumalapit sa pintuan ng silid. Alam ko, wala akong mukhang ihaharap sa'yo. Nagpakabulag ako. Hinayaan kong tapakan ka ni Mama at Rico. Pero hayaan mo akong bumawi. Hayaan mong ayusin ko ang lahat ng ito. Tumigil si Macy sa kanyang ginagawa, ngunit hindi siya tumingin kay Dennis. Hinawakan niya ang gilid ng maleta. Ang kanyang mga daliri ay tila naghahanap ng lakas. Dennis, ang sugat ay maaaring maghilom, pero ang pilat ay mananatili habang buhay. 7 taon akong naging anino sa bahay na ito. 7 taon akong naging asawa lang at manugang lang. At sa sandaling kailangan ko ang proteksyon mo, ikaw ang unang nagtaboy sa akin. Naramdaman ni Dennis ang isang matinding pagsisikip sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Macy ay isang katotohanang hindi niya maitatanggi. Lumuhod siya sa harap ng kanyang asawa. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa semento. Macy, kinuha ko na ang wedding ring mo. Binawi ko na sa pawn shop kaninang madaling araw, matapos kong marinig ang lahat. Narito na, Macy. Isusuot ko uli sa'yo at hinding-hindi ko nahahayaang mawala ito. Inilabas ni Dennis ang gintong singsing mula sa kanyang bulsa. Kumikinang ito sa ilalim ng bumbilya ng silid. Tila ba nag-aalok ng isang pangako ng bagong simula. Ngunit dahan-dahang iniiwas ni Macy ang kanyang kamay. Hindi sa ginto nasusukat ang katapatan, Dennis. Ang mahinang sagot ni Macy. Isinuot mo nga ang singsing, pero hinayaan mo namang hubaran ako ng dangal ng sarili mong ina. Ang kailangan ko ay hindi alahas, kundi ang katiyakan na hindi na ako muling mag-iisa sa laban na ito. Sa labas, ang langit ay nagsisimula ng magkulay lila. Isang hudyat na ang madilim na gabi ay malapit nang matapos. Ngunit para sa kanila, ang umaga ay tila ba isang banyagang konsepto. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang mahinang katok ang narinig sa pinto ng sala. Dahan-dahang tumayo si Dennis at binuksan ang pinto. Tumambad sa kanya si Jessa. Wala na ang kanyang marangyang gown, wala na ang kanyang pekeng tiyan. Nakasuot na lamang siya ng simpleng t-shirt at pantalon, dala ang isang maliit na bag. Ang kanyang mga mata ay mapula sa pag-iyak at ang kanyang mukha ay bakas ng takot. Kuya Dennis, Ate Macy, wala na akong mapupuntahan. Itinakwil na ako ng pamilya ko dahil sa kahihiyang idinulot ni Rico. Patawarin niyo ako. Napilitan lang ako dahil sa takot ko kay Rico. Ang pagmamakaawa ni Jessa, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Tumingin si Dennis kay Jessa, pagkatapos ay kay Macy, at huli ay sa kanyang ina na ngayon ay nakatingin din sa pintuan. Ang desisyong gagawin ni Dennis sa sandaling ito ang magpapatunay kung tunay na ba siyang nakalaya mula sa tanikala ng maling utang na loob. Jessa, ang bawat desisyon ay may kaukulang bunga. Ang malamig na sabi ni Dennis. Lumingon siya kay Macy, naghihintay ng anumang senyales mula sa kanyang asawa. Ang kapalaran ng pamilya, De La Paz, ay nakasalalay na ngayon sa mga kamay ng babaeng 7 taon nilang binaliwala. Itinayo ni Macy ang kanyang maleta at lumakad patungo sa sala. Tiningnan niya si Jessa, pagkatapos ay si Doña Lourdes. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pagod. Ngunit sa gitna ng pagod na yon ay may isang mitya ng habag na hindi niya kayang patayin. Dennis, kailangan nating mag-usap. Hindi bilang pamilya De La Paz, kundi bilang mag-asawa, ang sabi ni Macy. Bago pa man makasagot si Dennis, isang puting sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng korte ang bumaba at may hawak na isang sobre. Ang bawat tibok ng puso ni Macy ay tila ba huminto nang makita ang tatak sa sobre. Ito ay isang formal na abiso para sa foreclosure ng kanilang bahay dahil sa mga hindi nabayarang utang ni Rico na ginamitan ng pangalan ni Dennis. Ang huling sandigan ng kanilang pamilya, ang kanilang tahanan, ay kukunin na rin sa kanila.
Hindi lang ang mga pader na ito ang gumuguho, Dennis. Pati ang huling piraso ng aking dangal ay tuluyan ng nilalamon ng kasakiman ng kapatid mo. Ang tinig ni Doña Lourdes ay tila isang basag na plaka, nanginginig at puno ng kawalang pag-asa habang nakatitig sa foreclosure notice na hawak ni Dennis. Ang puting papel ay tila naging isang napakabigat na pabigat na nagpabagsak sa mga balikat ng kanyang asawa. Sa labas, ang sikat ng araw ay tila nangungutya, nagbibigay ng liwanag sa isang tahanang dahan-dahan nang nilalamon ng dilim ng katotohanan. Naramdaman ni Macy ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi ito galit, kundi isang malalim na pagod na tila nanunuot sa kanyang mga buto. Pinagmasdan niya ang sala na 7 taon niyang nilinis, inayos, at pinangalagaan. Ang bawat kanto ng bahay na ito ay may kwento ng kanyang pagtitiis. Ngunit ngayon, ang mga pader na naging saksi sa kanyang mga lihim na pag-iyak ay kukunin na rin sa kanila. Tumingin siya kay Dennis na ngayon ay dahan-dahang nilulukot ang papel sa kanyang kamao. Ang kanyang mga buko-muko ay namumuti sa tindi ng emosyong pilit niyang sinusupil. Ma, wala na tayong magagawa. Ang lahat ng perang kinuha ni Rico ay hindi na maibabalik. Ang bahay na ito ang naging collateral sa mga utang na hindi natin alam. Ang mahinang sabi ni Dennis, ngunit may kalakip itong bago at matigas na paninindigan. Lumingon siya kay Jessa na hanggang ngayon ay nakaupo sa sahig, umiiyak at nagmamakaawa. Jessa, umalis ka na. Pumunta ka sa pamilya mo. Hindi mo na kami mapapakinabangan dito. Ang dula-dulaan ninyo ni Rico ay tapos na. Pero Kuya Dennis, wala akong matuluyan. Itinatakwil ako ni Papa dahil sa kahihiyan. Ang pagsusumamo ni Jessa, ang kanyang boses, ay pumitlag sa takot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lumingon si Dennis. Ang kanyang pansin ay nakapako lamang sa babaeng 7 taon niyang binaliwala. Lumapit si Dennis kay Macy. Ang distansya sa pagitan nila ay tila isang malawak na karagatan. Ngunit sa unang pagkakataon, handa na si Dennis na lumangoy patungo sa kanyang asawa. Macy, alam kong huli na. Alam kong winasak ko ang lahat. Pero hindi ko hahayaang mawala ang van. Iyon na lang ang natitira sa atin. Iyon ang binuo mo. At iyon ang ililigtas ko. Dahan-dahang itinaas ni Macy ang kanyang paningin. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Dennis. Ang kawalan ng pag-aalinlangan. Ang paggising mula sa isang mahabang pagkakaidlip. Dennis, ang van ay bakal lang. Ang nawala sa atin ay hindi ang bahay, kundi ang tiwala na binuo natin sa loob ng 7 taon. Ang foreclosure na ito ay hindi lang para sa lupa, kundi para sa relasyong hinayaan nating mabulok sa ilalim ng utang na loob. Nabalik lamang ang kanilang atensyon nang marinig ang mahinang hikbi ni Doña Lourdes. Ang matanda ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang tumba-tumba ay naiwang nakatigil at tila ba nawalan na ng silbi. Saan ako pupunta, Dennis? Saan tayo titira? Ang tanong ng matanda. Ang kanyang tinig ay wala na ang dating bagsik. Tanging takot na lamang ang natitira. Tiningnan ni Dennis ang kanyang ina at sa isang sandali, naramdaman ni Macy ang pagputol ng huling tanikala. Ma, may maliit na paupahan sa tapat ng garahe ng mga kasamahan ko sa delivery. Doon kayo titira. Simple lang, maliit. Pero doon ninyo matututunan ang tunay na halaga ng bawat sentimong pinaghihirapan namin. Hindi ko kayo pababayaan, pero hindi ko na rin hahayaang kayo ang magdikta sa buhay namin ni Macy. Ang bawat salita ni Dennis ay tila isang gamot na dahan-dahang humihilom sa mga sugat sa puso ni Macy. Hindi ito ang marahas na paghihiganti na kanyang inasahan, kundi isang uri ng katarungan na mas matamis. Ang pagkakaroon ng boses ng kanyang asawa. Dahan-dahang hinawakan ni Dennis ang kamay ni Macy. Ang init ng palad nito ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga unang gabi ng kanilang pagsasama. Macy, ayusin ko ito. Bilang accounting clerk, alam mong may mga butas sa foreclosure na ito dahil sa fraud ni Rico. Lalaban tayo. Pero sa pagkakataong ito, tayo na ang magkasama.
ang bulong ni Dennis, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Dahan-dahang ipinatong ni Macy ang kanyang ulo sa balikat ni Dennis. Ang bawat hininga niya ay may kasamang pagpapalaya. Hindi pa sila ganap na payapa at ang hinaharap ay nananatiling malabo. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Macy na hindi na siya mag-isa. Ang van na nakaparada sa labas ay hindi na lamang isang sasakyan. Ito ay simbolo ng kanilang pagtakas mula sa isang nakakalason na nakaraan. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, iniiwan ang bahay ng mga De La Paz sa isang mahaba at madilim na anino. Sina Macy at Dennis ay nanatiling magkayakap sa gitna ng sala. Ang foreclosure notice ay nakahiga sa sahig, natatapakan at wala ng kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang tawag mula sa ospital ang biglang nagpabago sa timpla ng hangin. Isang tawag tungkol sa isang aksidenteng kinasangkutan ng sasakyang nagdadala kay Rico patungo sa piitan. Sana ay panaginip na lang ang lahat, pero ang boses sa kabilang linya ay totoo at puno ng pait. Ang bulong ni Macy habang nakasandal ang kanyang noo sa malamig na salamin ng bintana ng ospital. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na buga ng aircon ay tila nagpapabigat sa kanyang pakiramdam. Sa kabilang dako ng pasilyo, nakita niya si Doña Lourdes na nakaupo sa isang plastik na upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, habang ang kanyang mga balikat ay yumayanig sa walang tunog na paghikbi. Ang aksidenteng kinasangkutan ng sasakyan ng pulis ay naging mitya ng panibagong sugat. Si Rico ay nakaligtas, ngunit ang pinsala sa kanyang katawan ay permanente. Ayon sa doktor, ang pagkakaipit ng kanyang binti at ang pinsala sa kanyang likod ay magdudulot ng habambuhay na pagkaparalisa. Ang lalaking dati ay tumatakbo palayo sa kanyang mga obligasyon at nandaraya sa kanyang sariling pamilya ay ngayon ay hindi na makakaalis sa kanyang higaan nang walang tulong ng iba. Ito ang karma na dumating sa paraang hindi nila inasahan. Isang malupit, ngunit patas na hatol ng tadhana. Lumapit si Dennis sa kanyang ina at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Sa pagkakataong ito, wala nang galit sa mga mata ni Dennis, tanging habag na lamang para sa isang inang nawalan ng lahat dahil sa maling pagmamahal. Ma, tapos na ang gulo. Tutulungan namin kayo ni Rico sa abot ng aming makakaya. Pero kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Ang mahinang sabi ni Dennis. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng syudad ay tila isang malalayong alaala na lamang para kina Macy at Dennis. Nakatayo si Macy sa harap ng kanilang bagong paupahan, isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay sa labas ng bayan. Malapit ito sa isang malawak na bukid kung saan ang hangin ay amoy sariwang damo at ang katahimikan ay nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Ang puting van na kanilang iniingatan ay nakaparada sa tapat, makintab at handa na para sa panibagong araw ng pagde-deliver ng mga produkto. Matagumpay ang kanilang maliit na negosyong De La Paz Logistics. Sa tulong ng kasanayan ni Macy sa accounting at ang sipag ni Dennis sa pagmamaneho, unti-unti nilang nababayaran ang mga utang na iniwan ni Rico. Hindi sila mayaman, ngunit ang bawat sentimong kinikita nila ay malinis at bunga ng marangal na paggawa. Si Doña Lourdes ay nakatira sa isang maliit na kwarto sa kabilang kalsada. Inaalagaan ng isang paralitikong Rico. Ang dating mapagmataas na matriarka ay ngayon ay natututo ng maglaban ng sariling damit at magluto ng simpleng pagkain. Isang buhay na kailanman ay hindi niya inakalang mararanasan, ngunit nagbigay sa kanya ng pagkakataong makabawi sa kanyang mga pagkakamali. Isang umaga, habang nag-aayos si Macy ng mga papel sa kanilang maliit na opisina, naramdaman niya ang isang kakaibang pagkahilo. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay tila naging masyadong maliwanag at ang amoy ng kape ni Dennis ay biglang nagpabaliktad sa kanyang sikmura. Napatakbo siya sa banyo, ang kanyang puso ay mabilis ang pagtibok
na parang isang tambol na nagbibigay ng hudyat. Nang lumabas siya, hawak niya ang isang maliit na plastik na kagamitan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang tinitingnan ang dalawang mapulang guhit na malinaw na nakaguhit dito. Ang mga luhang pumatak sa kanyang pisngi ay hindi na mga luha ng pait o pagtitiis. Ito ay mga luha ng isang milagrong matagal na niyang ipinagdarasal. Lumabas si Macy at nadatnan si Dennis na naglalagay ng mga kahon sa loob ng van. "Dennis!" tawag niya. Ang kanyang boses ay basag sa saya. Lumapit siya sa kanyang asawa at ipinakita ang hawak niya. Nanlaki ang mga mata ni Dennis. Dahan-dahan niyang binitawan ang kahon na kanyang hawak at ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay hindi na mahalaga. Binuhat ni Dennis si Macy at inikot ng dahan-dahan sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanilang tawanan ay pumailan lang sa buong bakuran. Isang tunog na puno ng pag-asa at bagong simula. "Macy, totoo na ito. Hindi na natin kailangan ng anumang kasinungalingan. Magiging tatay na ako." Ang bulong ni Dennis habang idinidikit ang kanyang noo sa noo ni Macy. Ang init ng kanilang pagmamahalan ay tila isang liwanag na tuluyang nagpuksa sa lahat ng dilim ng kanilang nakaraan. Tumingin si Macy sa puting van, ang saksi sa kanilang 7 taong pakikibaka. Ang bawat gasgas sa bakal nito ay naging simbolo ng kanilang katatagan. Alam ni Macy na ang buhay ay mananatiling mahirap at marami pang pagsubok ang darating, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila mawawasak. Ang pamilyang bubuuin nila ay hindi itatayo sa pundasyon ng utang na loob o takot, kundi sa katotohanan, respeto, at tunay na pagmamahal. Sa ilalim ng malawak at asul na langit, sina Macy at Dennis ay nagsimulang maglakad patungo sa loob ng kanilang tahanan, magkahawak kamay at handang harapin ang bukas na mas maliwanag pa sa anumang pangarap. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng kanilang puting van sa kalsada ay tila isang pahina ng kasaysayan na dahan-dahang nalilipat, nag-iiwan ng mga bakas ng alikabok at mga alaala ng isang bagyong matagal nang lumipas. Sa loob ng 3 taon, ang sasakyang yon na dati ay simbolo ng pagtitiis ay naging saksi sa muling pagkabuo ng isang pamilyang winasak ng kasakiman. Nakatayo si Macy sa beranda ng kanilang sariling bahay, isang bahay na hindi kasing laki ng mansyong pinangarap ni Rico. Ngunit ang bawat haligi nito ay itinayo mula sa katapatan at marangal na paggawa. Sa kanyang bisig ay mahimbing na natutulog ang 2 taong gulang na si Gabriel, ang batang naging sagot sa lahat ng kanyang mga lihim na dalangin. Ang init ng katawan ng kanyang anak ay tila isang permanenteng lunas sa lamig na dati ay nananahan sa kanyang puso. Mula sa malayo, natanaw ni Macy ang pagdating ng van. Ang mahinang ugong ng makina nito ay tila isang pamilyar na himig na nagbibigay ng katiyakan. Huminto ang sasakyan at bumaba si Dennis. Ang kanyang mukha ay bakas ng pagod mula sa huling delivery sa syudad. Ngunit ang kanyang mga mata ay agad na nagliwanag nang makita ang asawa at anak. Sa likuran ni Dennis, dahan-dahang bumaba si Doña Lourdes. Ang dating mapagmataas na ginang ay ngayon ay nakasuot na lamang ng simpleng pambahay na damit. Ang kanyang mga kamay ay may bitbit na basket ng mga sariwang gulay mula sa kanyang maliit na taniman sa kanilang paupahan. Lumapit ang matanda kay Macy at dahan-dahang humalik sa pisngi nito. Isang kilos na dati ay imposible, ngunit ngayon ay naging bahagi na ng kanilang bagong katotohanan. Nakamit na ba ang kapatawaran? Para kay Macy, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dating gawi. Pinatawad niya si Doña Lourdes hindi dahil sa nakalimutan na niya ang sampal at ang pang-aapi, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang paglalakbay bilang isang ina. Ang kapatawaran ay naging isang proseso ng paglayo sa mga taong nakakalason habang pinapanatili ang isang sibil na ugnayan para sa kapakanan ng kanyang asawa.
Pinatawad niya si Dennis dahil nakita niya ang tunay na pagsisisi sa bawat patak ng pawis nito upang protektahan sila. Nakamit na ba ang kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan ni na Macy at Dennis ay hindi nagmula sa pagkakaroon ng maraming pera, kundi sa pagkakaroon ng mga hangganan. Natutunan ni Dennis na ang pagmamahal sa ina ay may hangganan kapag ang sarili na niyang asawa ang nasasaktan. Si Rico ay nananatiling nasa ilalim ng kalinga ng kanilang ina. Isang buhay na paalala ng pinsalang dulot ng kasakiman, ngunit hindi na siya naging bahagi ng buhay ni na Macy. Ang katahimikan sa kanilang tahanan ay bunga ng pagtanggap na ang pamilya ay hindi kailangang maging perpekto, basta't ito ay nakabatay sa katotohanan. Ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kanilang kwento ay ang katotohanang ang utang na loob ay hindi dapat maging isang tanikala. Ang tunay na pamilya ay hindi ka kailanman pipiliting ibenta ang iyong dangal o ang iyong kinabukasan para sa kanilang mga maling pagnanasa. Ang sakripisyo ay dapat may kaukulang respeto at ang pag-ibig ay hindi dapat maging dahilan ng pagkaalipin. Habang pinagmamasdan ni Macy si Dennis na kinukuha si Gabriel mula sa kanyang bisig, naramdaman niya ang gintong singsing sa kanyang daliri. Hindi na ito ang singsing na isinanla sa pawn shop, kundi isang bagong sumpaan na ang kanilang pagsasama ay hindi na muling yayanigin ng anumang lihim. Tumingin sila sa papalubog na araw, ang langit ay nagkukulay ginto at lila. Nagbibigay ng hudyat na ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang mas magandang bukas. Ang puting van ay nananatiling nakaparada sa tapat, isang matatag na bantay sa kanilang kaligayahan. Wala na ang mga pekeng tiyan, wala na ang mga pekeng dokumento, at wala na ang mga pekeng ngiti. Ang natitira na lamang ay ang tunay na pagmamahal na dumaan sa apoy at lumabas na mas makinang pa sa anumang hiyas.